Nathan's POV. Si Nathan sa ginagawa nang maramdaman ng pagkirot ng kanyang kaliwang binti. Ayaw niya ipahalata kay Andrea ang sobrang sakit na nararamdaman, kung kaya't hindi siya nagpahalata pero parang dinudurog na naman iyon sa sobrang sakit. As much as he wanted to take her ay hindi niya kaya. Inis na inis siya ngayon pa sinumpong ng pananakit iyon. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Andrea habang nakatingin sa kanya. I'm sorry. Yun lamang ang tayong nasabi niya. Tsaka hirapang lumabas ng kwarto nito at tinawagan ng kanyang driver para sunduin siya nito dahil hindi niya kaya magmaneho sa labis sa pananakit ng kanyang binti. Pakiramdam niya ay parang sasabog iyon sa sobrang sakit. Nakatakda na sana niyang bumalik sa Amerika para isagawa ang kanyang pangalawang operasyon, ngunit pinagpaliban muna niya iyon nang bumalik ng Pilipinas si Andrea. May mga sandaling pilit niyang tinitiis ang sakit. Minsan nilulunod na lang niya ang sarili sa alak para kahit papaano maibsan ang pananakit niyon. Ngunit nitong mga nakarang araw napapadalas iyon. Sinabihan na siya ng doktor na hindi niya na kailangan ipagpaliban pa ang operasyon or else baka magkaroon ng komplikasyon at tuluyan siyang maputulan ng kanang paa. Pero matigas ang ulo niya. Hanggat kaya pa niya itinitiis lamang niyang sakit. Nasa lobby na siya ng building nang dumating si Manong Roy. Kagad siyang nagpahatid sa ospital. Di niya alam kung kakayanin pa ng pain reliever ang sobrang pananakit ng binting nararamdaman. Huwag na sana itong makarating pa kahit kanino. Paalala niya sa kanyang driver nang makarating sila sa emergency room. Tumango lamang ang matanda sa kanya. Andrea's POV. Daddy promised me. He said he's going to take me to the zoo today. Nagwawala si Nathaniel at di niya mapatahan kahit anong gawin niya. Naiinis siya dahil pati ito ay pinangakuan na naman ni Nathan. Pangalawang beses na itong biniguan ng ama nito. Matatanggap niya kung siya lang sana pero idadami nito pati ang bata. Ibang usapan na to. Nathaniel, please. Panay ang alo niya sa anak ngunit mas lalo lang lumalakas ang palahaw nito. Bandang huli napikon na siya kung kaya nasigawan na niya to. Please stop expecting too much from your dad, Nathaniel. Kung may isang bagay kang dapat matutuhan yon ay huwag umasa sa mga pangako niya. Diyan siya magaling sa pagsisinungaling. Ines na sabi niya. No, he's not like that. Tili ng bata sa kanya. Mas lalo naman siyang nanggigil sa Ines. Kailan mo lang ba siya nakilala, ha? Matagal ko na siyang kakilala kaya alam ko na ang di ko ng bituka niya. Babalik tayo sa Canada and from now on, ayoko na makipag-ugnayan ka sa kanya para sa makakabuti sa buhay mo. Sa buhay natin, sasaktan ka lang niya? Di makapaniwala ang bata habang umiiyak na sa kanya. Niyakap niya na mahigpit si Nathaniel. As much as possible ayaw niyang maging masama sa Nathan sa paningin ng kanyang anak. Ngunit mas lalo lang itong masasaktan kung patuloy itong aasa sa wala. I'm sorry, but your dad is very unreliable. Humahagulhol na sabi niya rito. Galit na kumala sa yakap niya si Nathaniel. No! Sigaw nito at saka tumakbo papasok sa kwarto nito at nagkulong doon. Kinatok niya ito. Please, anak. You're just jealous, mommy. You're so selfish. You just want me to stay away from my dad because you hate him. Sigaw ng bata sa kanya. Nathaniel, you know that's not true. You're jealous of Tita Jackie? Anang bata sa kanya. Bigla siyang napakunot noo. Sino nagbigay ng ideya dito ng ganon? Si Jackie ba? Who gave you that idea? Ines na tanong niya sa anak pero bago pa ito makasagot, dumating na si Nathan. Daddy! Tumatakbong sabi ni Nathaniel sa ama. Umiiyak at yumakap ito dito. Binuhat to ni Nathan sa kakunot noong lumapit sa kanya. Pinapagalitan mong bata dahil nagsiselos ka kay Jackie? Ako sa nito sa kanya na kinapanting ng mga tenga niya. At sinong nagbigay sa'yo ng ideya na pinagselosan ko nga ang babaeng yon? Ines na sabi niya rito at saka nagmamadali. Inagaw dito ni Nathaniel ngunit mahigpit na kumapit sa leg nito ang bata. Mas lalo tuloy siyang napipikon. Bakit lumalabas pa ngayon na siyang kontrabida sa paningin ng kanyang anak? Go to your room, honey. Dinig niyang magiliw na sabi ni Nathan sa anak. Mommy and I will talk first. Agad namang tumalima si Nathaniel sa sinabi nito. Napangisi siya na may pait sa labi na makapasok na sa kwarto si Nathaniel. So, ako pa ngayon na masama sa paning ng anak ko ngayon, ha? Yan ba ang gusto mong palabasin ngayon kay Nathaniel? Ano na naman ba to, Nathan? Parte na naman ba to sa mga plano mo para mapaghagantihan ako? OMG, kailan mo ba ako titigilan, ha? Di ba dapat maging masaya ka na lang sa piling ni Jackie? Bakit ginugulo mo pa ang buhay ko?
Di naman kita pinagbabawalan na makita mong anak ko, pero sana, huwag mo siyang sasaktan. Mas dalang huwag mo siyang paasahin sa isang pangako na di mo naman kayang tuparin dahil ako ang nahihirapan. Parang sasabog na sa sama ng loob ang dibdib niya, kung kaya tuluyan na siyang napaiyak sa harapan nito. Kahit sana ay niyang magpakita ng kanyang kahinaan. I'm sorry. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Sorry sa pagiging sira ko. Tinangka nitong pahirin ng mga luha sa kanyang mga mata, pero tinulak niya tong palayo. Eto na naman siya. Kapag hinayaan na naman niyang pautusya sa lalaking to, ano na naman ang kahihinat na nito? Kumuyom ang kanyang mga kamay. Huwag kang umarte na akala mo totoong concern ka. Yamot na sigaw niya rito. Alam ko, tuwang-tuwa ka makitang nagkakaganito ako. Ani ang pinahid ng kanyang mga luha. Masaya ka na ba? Masaya ka bang makitang nasasaktan ako ng sobra, ha, Nathan? Sigaw niya rito. Andrea, I love you. God knows how much I love you at walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Nagsumamong sabi nito sa kanya. Napangisi siya ng malalang nangyari nung nagdaang gabi. Ganito rin to sa pang best actor na acting nito. At kung di pa niya ito lubos na kilala, malamang bumigay na naman siya sa pakulong ito ng lalaki. Sana bigyan mo ulit ako ng pagkakataong itama lahat ng mga naging pagkakamali ko, please? Akmang lalapitan siya nito, ngunit mabilis siyang umatras palayo dito. Please, Nathan, stay away from me. Hindi kita pagbabawalang makita ang anak mo, pero sana, tama na tong ginagawa mo sa akin. Huwag mo naman akong paglaruan pa, please? Nagsusumamong sabi niya rito. Matagal na tahimik si Nathan. Wari nag-iisip habang nakatingin sa kanya, tsaka huminga ng malalim. I'm sorry. From now on, I won't bother you anymore. At salamat na linayaan mong malaya kung mahalin ang anak ko. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo, Nathan. Huwag mo sana siyang pangakuan kung hindi mo kayang tuparin. Kahapon pa siya naghihintay sa iyo pero di ka sumipod. 5 years old nang si Nathaniel, kaya't sana naiintindihan mo kung ano ibig kong sabihin. Pagkasabi nun, mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagkulong. Nathan's POV. Malungkot na malungkot si Nathan habang sinusunod ng tingin si Andrea. Hindi niya ito masisisi kung magalit man ito ng husto sa kanya. As much as he wanted to explain, alam niya, dito ang tamang panahon. Move on. Kailangan niya na itong palayain. Patuloy lang niya itong masasaktan kung ipagpipilitan pa niya ang kanyang sarili dito. Mas mainam na ibuhos na lamang niya ang kanyang pagmamahal at atensyon sa kanilang anak. Mahirap, ngunit yun ang pinakamakatwiran niyang dapat gawin. Dad? Yes, baby? Did you and mommy fight again? Malungkot at tanong nito sa kanya at saka napahigbi. I'm sorry, Daddy. I think my mom is still in love with you. She's not over you yet? May pait sa mga labing natawa siya sa tinura ng anak. Kung alam lamang nito kung gano'n nasusuklam sa kanya ang ina nito. Niyakap niya ang bata. Ginulo ang kulot na buhok nito at saka hinagkan sa noo. Alam niya kung ang anak lamang nilang masusunod, wala itong ibang gusto, kundi magkabalikan sila ni Andrea. Yun din naman ang tanging hangad niya sa ngayon. Ngunit hindi rin niya ipapilit ang kanyang sarili kay Andrea. Ang tanging hangad lamang niya ngayon ay ang makita itong maligaya. At kung di man siya makapagbibigay noon sa kanya, wala na siyang magagawa pa, kundi tanggapin ang katotohanan iyon. Sa kabilang banda, what do you think? Nakangiting iniabot ni Jackie kay Nathan ang sample ng wedding gown na pinasketch ito sa isang sikat na fashion designer. Ito ang gusto ko maging wedding dress. Ang ganda, hindi ba? Mag-iisang linggo na mula na mangako siya kay Andrea na hindi niya na to guguluhin pa. Si Mang Roy na lang iniutusan niyang sumuko sa anak kapag nakikipagkilala siya rito. Kagabi lang parang natutukso siyang puntahan si Andrea, pero tiniis niya ang nararamdaman. Paano niya pakakasalan si Jackie kung si Andrea ang laman ng puso't isipan niya? Nung isang araw pa niya pinag-iisipang makipagkalas dito, pero kapag nag-iisip niyang lahat ng mga sakripisyo na ginawa nito para sa kanya, bigla siya nakakaramdam ng guilt. Ayaw niya tong bigyan ng stress. Baka muling bumalik ang sakit nito kapag na-stress ito nang dahil sa kanya. Kaya magpahanggang ngayon hindi niya alam kung paano sisimulan ng lahat. Ngunit kapag pinatagal pa niya ito, mas lalo lamang siyang mahihirapan. Hirap na hirap siyang makapag-isip ng tama sa sitwasyon niyang ito ngayon. Ano na nga palang nangyari sa annulment ninyo ni Andrea? Pirmado niya lang documents, hindi ba? Kung tutuusin, madali mong mapapabilis ang proseso. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinagtatanggol mo pa. Tila nagdududang sabi nito sa kanya. Ano mo bang hiwalay na si Mac at Andrea? Biglay na isipan niyang banggitin kay Jackie. Alam ko, iyak nga nang iyak si Mac.
Ang akala niya ikaw ang dahilan kaya nagpakiwalay sa kanya si Andrea. Pero nakausap ko si Andrea sa phone. Wala na talaga siyang nararamdaman na kahit ano sa'yo. Ang peste naman daw niya kung pagkatapos ng mga nangyari hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Ang totoo, nagkaroon lang siya ng maliit na tampuhan. Palagi naman ganun ang mga yun maski na noon pa. Maghihiwalay pagkatapos magbabatili naman. Pustahan tayo. Bukas makalawa okay na ulit ang dalawang yon. Natahimik siya. Ginagap ni Jackie ang isa niyang kamay. Parang tayo rin ang dalawang yon. Minsan okay, minsan hindi. But at the end of the day, ikaw pa rin ang gusto ko makasama habang buhay. At alam kong ganun ka rin naman sa akin. Sabi nitong malambing na tumingin sa kanya. Right, sweetie? Di siya nakakibo. Nung malaman niyang naghiwalay na mga ito at pinuntahan niya si Andrea, desidido siyang mabawi na muli ang asawa. Buo na ang pasyon niyang makipaghiwalay kay Jackie at balikan si Andrea. Ngunit nang bigla na lamang sumumpong sa sakit ang binti niya, naisip niya bigyan muna to ng sapat na panahon. Kailangan niya makabalik sa Amerika dahil napapadalas ng pagkirot ng kanyang binti. Kaya di niya na pinilit pa ang kanyang sarili dito nang ipagtaboyan siya nito. Palayo ng 1 linggo. Kailangan muna niyang isa-isahing isaayos ang lahat bago niya to balikan. Andrea's POV. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Andrea kay Jackie na bigla tong dumating sa condo unit niya. Umagang-umaga ng Sabado. Pagod na ako makipagplastikan sa'yo. Sabi ni Jackie habang masama ang tingin sa kanya. Umpisa pa lang makita kita, hindi na kita gusto. Anitong tuloy-tuloy pumasok sa loob ng bahay niya at naapo sa salas. I tried na maging mabait sa'yo pero sumusobra ka na. Parang gusto niyang matawa. Siya pa ba ang sumusobra ngayon? Ano na naman bang problema mo this time, Jackie? Yamot na sagot niya rito. Hindi pa ba nasabi sa'yo ni Nathan na nagmamakaawa siya dito noong isang araw? Nakikipagbalikan sa akin pero tinaboy ko siya. Kaya wala kang dapat ikatakot, Jackie. Sayong-sayo na ang asawa ko. At gusto ko ring malaman mong pagod na rin akong makipagplastikan sa'yo. Tumayo ito. Peste ka? Akmang sasabunutan siya nito pero mabilis niyang nahawakan ng mga kamay nito. Sige, subukan mo para makarating kay Nathan lahat ng kaplasikan mo. Pati na rin ang fake ng cancer mo. Banta niya rito. Natigilan si Jackie. Anong fake na cancer? Dilig niyang tanong na isang tinig mula sa likuran niya. Kahit nakatalikod siya, hindi niya maipagkakaila sa iba ang nagmamay-ari ng tinig na iyon. Paglingon niya, nakita niya ang galit na mukha ni Nathan habang nakatingin kay Jackie. Rumihistro ang takot sa mukha ni Jackie. Nathan? Nilapitan to ni Nathan at hinawakan sa isang braso. Anong tungkol sa fake cancer mo? Tanong nito dito at saka bahagyang lumingon sa kanya. Anong alam mo dito? Tanong nito sa kanya. Napatungo siya. Ayaw niyang sa kanya magmula lahat ng kasinungalingan ni Jackie. Humigpit ang pagkakahawak nito kay Jackie. Anong itinatago mong sekreto sa akin? Matigas ang tonong tanong nito sa dalaga. Ramdam niyang galit sa bawat katagang binibitawan nito. Nathan's POV. Nagkaroon ng hinala sa Nathan kay Jackie na makita niyang laglag na gamot sa bag nito nung isang gabi. Nang ipasura niya yon sa kaibigan ng doktor, nalaman niyang contraceptive pills ang mga iyon. Nagduda siyang bigla dahil alam niya gustong-gusto nitong mabuntis dahil may cancer of the ovary ito. Hindi na ito maaari pang mabuntis kahit kailan. Kung kaya, bakit kailangan ito mag-take ng contraceptive pills? Kaya naman maingat itong sinundan. Gusto niya siya mismo ang makadiscover kung ano man ang itinatago nito sa kanya. Matagal na siyang naguguluhan sa pagiging inconsistent nito sa sakit. Ngunit ni minsan hindi sumagi sa kanyang pepekein nito ang sakit. So anong dahilan? Kaya kahit nagtataka, hindi na lamang siya nag-usisa patungkol doon. Ngunit nang makita nga niyang contraceptive pills dito, nag-umpisa siyang magduda. Tapatin mo nga ako. Bakit kailangan mo akong lokohin tungkol sa sakit mo? Bakit kailangan mong panggap na may cancer ka? Anong kalokohan to? Sigaw niya rito. Nathan, napapaiyak na sabi ni Jackie. Let me explain. Nagawa ko lang naman yun dahil... Nakapatungo ito at saka galit na galit lumapit kay Andrea. Kasalanan mo tong peste ka. Hindi ba ikaw may pakana ng lahat ng to? Ikaw ang nakaisip na magpanggap akong may cancer, hindi ba? Napaatras si Andrea palayo kay Jackie. Sabi mo magpanggap ako may cancer para ibaling sa akin ni Nathan ang atensyon niya at hindi ka niya guguluhin pa, hindi ba? Sabi mo pa ang gusto mo lang naman makuha ang kalahati ng kayamanan niya bilang asawa niya. Pumayag ako sa gusto mo mangyari dahil mahal na mahal ko sa Nathan pero nagbagong isip mo.
Galit na sabi nito. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Pati yung pinsan kong si Mac gusto mong paglaruan. Nakaganti ka na kay Nathan, hindi ka pa ba masaya? Stop it, Jackie. Tama na mga kasinungalingan mo, please. Yamot na sigaw ni Nathan dito. Huwag mo nang isali pa si Andrea sa mga palabas mo. Alam ko lang totoo. Actually, matagal na ako nagdududa sa'yo. Hindi ko lang maisip na magagawa mo magpanggap na may cancer ka, kaya binaliwala kong lahat ng doubts ko. At ang babaeng ito pa ngayon ang paniniwalaan mo, ha? Alam mo ba kung bakit tiniwalayin niya si Mac? Because she found out na lulugi na mga negosyo ng pinsan ko. Alam niya na wala na siyang mahihitang kayamanan, kaya bigla niya nalang iniwan sa ere. Pagkatapos magpapagamit ka sa kanya? Anitong tiningnan siya ng matiim. Nakalimutan mo na ba kung sinong kasama mo noong panahong kailangan mo na mag-aalaga sa'yo? Ani Jackie na galit, nilingon si Andrea. Nang dahil sa'yo, muntik nang maputulan na isang paa si Nathan. Habang nandun ka sa Canada, kumikerengking. Yung asawa mo muntik ka nang mawala dahil niligtas niya kayo magkapatid nang makidnap kayo. Sino sa palagay mo nag-alaga sa kanya? Ako lang naman ang nagsakripisyo. Halos gabi-gabi akong puyat, lalo na kapag kumikirot ang binti niya. Dahil sa baka na kinabit doon, pero nagreklamo ba ako? Hindi, di ba? Mahal na mahal kita. Kaya wala ka narinig na complaint sa akin kahit pagod na pagod ako. Ganyan kita kamahal, Nathan. Jackie, please. Sabi ni Nathan na tinawakan to sa magkabilang balikat. No! Gusto ko ipaintindi sa'yo na ako lang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Pera lang ang habon ng ibang babae sa'yo, pero ako, Nathan, nandito ako sa hirap at ginhawa. Hindi kita iniwan. Nagsusumabong sabi nito sa kanya.